Hi guys, good morning. Mag-isa na naman ako dito. Actually, nandito ako sa hotel kasi sumama ako sa partner ko sa kanyang training. May training kasi siya ngayon sa kanyang related sa kanyang trabaho. And sumama ako kasi mag-isa lang ako dun sa bahay niya kapag nagpaiwan ako, and then dito sa hotel mag-isa lang din kasi ayun, pumunta siya sa training araw-araw. And so yun, may share ko lang ano nga ba ang buhay dito sa Amerika, sa mga papunta pa lang dito and nagbabalak na manirahan dito sa US. So ewan ko, ibang iba sa Pinas, malungkot kasi mabuboring ka talaga, o sabihin mo hindi, sanay na akong malayo sa Pinas, sanay na akong malayo sa pamilya, ganun. Hindi, pagdating mo dito mabuboring ka talaga. Ako nakapag trabaho ako ibang bansa ng 3 taon na malayo sa Pilipinas, malayo sa pamilya, but then pagdating dito parang andyan pa din, parang homesick ka pa din kasi dito, pagdating mo dito hindi ka kasi yung mga tao dito busy, and unlike dyan sa Pilipinas, yung paglabas mo ng bahay may makikita kang tao, may nakakausap ka. Dito iba kasi pag first time mo dito pumunta, hindi ka pwedeng makalabas mag-isa mo, pupunta sa ganito ganyan kapag may pasok yung mga first time, lagi mong mag-isa. So para ito sa mga Filipina na papunta pa lang and nagbabalak manirahan dito sa US kasama yung mga future husband nila. So here, during your first time, pag first time ka mag-isa mo, kasi no choice ka naman, hindi ka naman pwedeng sumama sa iyong fiancé pumasok sa trabaho araw-araw, since hindi naman allow yan sa trabaho nila na magsama sila na. So yun, mag-isa mo sa bahay the whole weekdays pag may pasok. So mag-isa mo lang. So during nung mga first week ko dito sa bahay ng fiancé ko is what I did, kasi mabuboring ka pag lumabas ka naman ng bahay. Although magkakalapit yung mga bahay doon, wala kang makitang tao. So yun, so, parang napapaisip ka kung may tao ba talaga yung mga katabi mo, kung may mga tao ba sa loob or what, kasi wala din kaingay-ingay. Yung makikita mo lang ay yung ingay lang na maririnig mo, pa yung mga dumaang sasakyan, and no choice ka. Diyan ka lang, stay at home ka lang, steady ka lang sa loob ng bahay. So ayun, ako nagawa ko na lahat. Nilinis ko yung buong bahay ng aking fiancé, nilinis ko yung labas niya, nag-prepare ako ng garden bed para naman kahit papano is may magawa ako, at least bawas-bawasan yung boring ba, yung may mapagtutuunan ka ng pansin. So kasi ibang-iba siya dito, tulad ngayon. So ayan, wala kang makitang tao. So sasakyan lang. So andito ako ngayon sa hotel, sumama ako sa aking fiancé kasi meron siyang training related sa work. So sumama ako kasi pag hindi ako sumama, nagpaiwan ako sa bahay niya, mag-isa ko lang din. And then so sumama ako. I was thinking na baka may kapag may park dito na malapit, makapunta ako kahit mag-isa ko lang. So ending, wala din. So alam mo yun, yung gusto mong pumunta sa mga ganyan park na, pero hindi mo magawa kasi nga pag wala ka pang sasakyan, hindi ka pa marunong mag-drive, hindi ka makakapunta kasi wala namang magdadrive para sa'yo, kasi yung partner mo is nasa trabaho. And then kung may mga kakilala ka man, let's say may mga kaibigan ka, hindi mo rin sila masabihin na ipagsamahan ka pumunta sa ganito ganyan or sa mall kung gusto mo pumunta ng mall kasi mga busy sila, may mga pasok. So yun, so kung
kung hindi ka sanay sa yung tahimik, yung parang wala kang makitang tao, so maboboring ka. And ako, taong bahay ako, and nakapagtrabaho ako abroad na matagal din. So, pero pagdating ko dito, yung na-feel ko pa din yung homesick, yung pagka-boring. And 3 weeks na ako dito. And yun. So, during my first week parang hindi ko pa na-feel. Kasi, syempre, andyan pa yung excitement eh. Nung pagpunta ko dito na andyan pa. And then, after 1 week, mga 2 weeks, to up to now, so ayun na. Mafe-feel mo talaga yung boring kasi mag-isa mo lang. Wala kang mga kausap. Tapos, during na daytime dito, gabi naman sa Pilipinas, hindi mo rin matawagan yung mga family mo kasi mga tulog na sila. And hindi ka rin makapagtrabaho kasi hindi ka naman i-hire ng mga company dito hanggat wala kang green card or social security number. So, yun. Months, I don't know if how many months before you can have a green card or a social security number. Yun. So not sure lang, pero parang 6 months or so yata yung green card. I just hindi ko lang sure. So parang ganun or more than that. So yun. And kaya dito sa US, driving is a must talaga. So ang kailangan mo talaga matutong mag-drive or else talagang maboboring ka. Kasi kapag hindi ka marunong mag-drive, aasa lang sa mga fiancé, sa husband, ipag-drive ka kung gusto mong pumunta ng grocery, kung gusto mong pumunta ng kung saan, kung gusto mong gumala, or, so yun yung pinaka importante din dito kapag dito ka nanirahan sa bansang US, na kailangan marunong ka mag-drive. Kasi para, yun din, maiwasan mo yung pagka-boring, maiwasan mo yung pagka-homesick, kasi mga busy yung mga tao dito. So ayun lang. So I just only share sa mga Pilipina na nagbabalak na papunta pa lang dito and manirahan dito. So yun yung life dito, ibang-iba sa Pilipinas. So yun, yung mga kita mo dito, mga building, hindi mo maintindihan yung mga kainan, pero yun, wala ka makitang tao na yung maglalakad dyan, yung hindi ka alam mo yun, hindi ka maiilang na lalabas ka din maglalakad-lakad kasi may mga taong naglalakad. Most especially kung yung state ng fiancé ninyo is nasa siya, maliit na state lang, and like province area. So yun, walang gaanong tao. Unlike kung malalaking city like California, LA, mga ganun. So, matao yung mga ganong state. Pero kapag yung mga fiancé ninyo is nasa maliit na state, so, yun talaga madalang kang ng tao. Kasi parang walang tao yung mga bahay. So, yun nga, naboboring nga ako. Kasi mag-iisa ako palagi. And, although may mga kaibigan naman kaming Filipina, yung fiancé ko kasi is maraming kaibigan Filipinas, and so yung kaibigan ko rin sila, and so hindi ko rin sila maayang pumunta sa gumala kasi may mga pasok ko din, mga busy. Kaya hindi mo makita yung mga tao dito during weekdays kasi busy sila sa trabaho, pumapasok sila kasi ngayon marami din sila mga bayarin, marami ding bills, hindi pwedeng patambay-tambay, hindi tulad dyan sa Pinas na yung kadalasan yung mga tao dyan is it's like especially sa province walang trabaho. So dito hindi pwede silang tumambay kasi kapag hindi sila pumasok, hindi sila magtrabaho, wala silang pambayad sa kanilang mga bills, wala silang pambayad sa mga bahay nila kung sila nagre-rent, wala silang pambayad ng sasakyan nila kung sasakyan nila is binabayaran pa nila. So yun, so yun, yung mga sa mga pupunta pa lang dito, so yun yung magiging buhay nyo dito sa US, most especially kung yung fiancé niyo is nakatira sa maliit na state or like province area. So yun,
prepare nyo na lang yung mga sarili ninyo. Mahabang pasensya din kasi syempre ang buhay ang buhay ang buhay talaga is hindi maiwasang merong misunderstanding minsan between you and your fiancé. Minsan talaga merong misunderstanding. So yun, good luck sa mga papunta pa lang dito, and yun, so I just only share to you so that aware na kayo sa life dito sa America. And so yun yung mga experiences ko dito for my 3 weeks. So hindi pa ako makakapag aral ng driving since wala pa akong SSN. Once na nagkaroon ako nun, so pwede na akong hopefully soon para makapag-aral na ako ng driving. Kasi yun yung one way na makakaiwas ka sa pagka-boring. So yun. And also, makakapag-apply ka ng trabaho. So yun yung way dito para, hindi ka maboring, so nagdun sa Pilipinas, kahit wala kang trabaho, kahit wala kang sasakyan, marami kasing doon, pampasaherong sasakyan sa Pilipinas. So kung gusto mong pumunta sa ganun, marami kang masasakyan, jeep, bus, tricycle. Unlike dito, for my whole 3 weeks dito, wala pa akong nakitang passenger bus dito. So paano ka makakagala mag-isa mo kung wala kang masasakyan, di ba? So yun. And so yun lang. Ito ay para lang sa mga Pilipina na magbabalak pa lang pumunta dito para manirahan kasama yung mga partner nila. So yun. So yun lang, guys. And have a good day and God bless po sa inyo.